na kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, dito na nagpapatotoo lang mga kapatid na ito ang pagmamahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Oras na tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap ka na rin ng Amang makapangyarihan sa lahat at nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo. Kung ano man yung kalooban ng Ama, no? Kung sabi nga rito, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay o sa ating buhay? Yun na po yung mga kapatid. Kung ano man yung kalooban ng Ama sa ating buhay, tanggapin po natin, yakapin po natin ng buong puso, ng buong buhay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Sa oras ito may panibago tayong babasahin ang Ebanghelyo ni Apostol Felipe, Bagong Tipan, Apokripan. Ang pagkadiskubre na taon 180 to 250, isinalin sa English ni Wesley W. Eisenberg. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako pagpapalang spiritual physical man sa oras na ito. Ang bawat sa nangangailangan ng kagalingan sa bawat may karamdaman. Kabagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito. Pagpalain na wang yung lingkod ang sa akin ibigay ng pagpapalang spiritual sa pagbabasa ang Ebanghelyo ni Apostol Felipe. Ang lahat ay aking hiningi dadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo na po ay magtutuloy sa ating gawain, ang Ebanghelyo ni Apostol Felipe. Kabanata 1. Ang isang Hebreo ay gumawa ng isa pang Hebreo. At ang gayong tao ay tinawag ng mga taong nagbabago ang paniniwala. Ngunit ang isang mga taong nagbabago ang paniniwala ay hindi gumagawa ng isa pang mga taong nagbabago ang paniniwala tulad ng kanilang at gumawa ng iba na tulad ng kanilang sarili habang iba ay mayroon lamang. Ang alipin ay naghahanap lamang upang maging malaya. Ngunit hindi niya inaasahan na makuha ang ari-arian ng kanyang Panginoon. Ngunit ang anak ay hindi lamang isang anak na lalaki, ngunit ipinapalagay ang pag-angkin sa mana ng Ama. Ang mga tagapagmana ng patay ay sila mismo ang namatay, at nagmamana sila ng mga patay. Ang mga tagapagmana ng kung ano ang nabubuhay ay buhay, at sila ay mga tagapagmanang kapwa buhay at patay. Ang mga patay ay tagapagmana ng wala, sapagkat paano ang namatay ay magmamana? Kung ang namatay ay nagmamana ng nabubuhay ay hindi siya mamamatay, ngunit ang namatay ay mabubuhay pa. Ang isang hentil ay hindi namatay sapagkat siya ay hindi kailanman nabuhay upang siya ay mamatay. Ang sumasampalataya sa katotohanan ay nakatagpo ng buhay, at ang isang ito ay nasa panganib na mamatay sapagkat siya ay buhay. Mula nang dumating si Kristo, ang mundo ay nilikha, ang mga lungsod ay pinalimitian, ang mga patay ay isinagawa. Noong tayo ay mga Hebreo, kami ay mga ulila at mayroon lamang ang aming ina. Ngunit nang maging mga Kristiyano, mayroong kaming parehong ama at ina. Ang mga naghahasik sa taglamig ay umani sa tag-araw. Ang taglamig ay ang mundo, ang tag-araw ang iba pang iyon. Walang hanggang kaharian. Maghasik tayo sa mundo na maaari tayong umani sa tag-araw. Dahil dito, nararapat para sa amin na huwag manalangin sa taglamig. Ang tag-araw ay sumusunod sa taglamig. Ngunit, ang sinumang tao ay umani sa taglamig ay hindi siya talaga aanihin. Ngunit, mag-aagaw lamang dahil hindi ito magbibigay ng ani para sa gayong tao.
Hindi lamang nalalabas ito, ngunit di rin sa araw ng Sabado ang mga baog. Si Kristo ay dumating upang makuha ang ilan, upang iligtas ang iba, upang tubusin ang iba. Tinubos niya ang mga di kilalang tao at ginawang sarili niya. At iniligay niya ang kanyang sariling ang mga ibinigay niya bilang isang pangako ayon sa kanyang plano. Ito'y hindi lamang kapag siya ay nagpakita na kusang loob na inilatag niya ang kanyang buhay, ngunit kusang inilatag niya ang kanyang buhay mula noong mismong araw na ang mundo ay naging. Pagkatapos siya ay dumating muna upang kunin ito, dahil ito ay ibinigay bilang isang pangako. Nahulog ito sa mga kamay ng mga tulisan at dinala, ngunit nailigtas niya ito. Tinubos niya ang mga mabubuting tao sa mundo, pati na rin ang kasamaan. Ang liwanag at madilim, buhay at kamatayan, kanan at kaliwa, ay magkakapatid. Hindi sila maihiwalay, dahil dito wala rin ang mabubuting kabutihan o ang masamang loob o buhay man o kamatayan ng kamatayan. Para sa kadahilanang ito, ang bawat isa ay matunaw sa pinakaunang pinanggalingan nito. Ngunit ang mga pinataas sa itaas ng mundo ay hindi malulutas walang hanggan. Ang mga pangalang ibinigay sa makamundong ay napaka mapandinlang sapagkat inililipat nila ang ating mga saloobin mula sa kung ano ang tama sa kung ano ang hindi tama. Sa gayon, ang isang nakikinig ng salitang Diyos ay hindi nakakaunawa kung ano ang tama, ngunit nakakaunawa kung ano ang hindi. Gayon din sa Ama at Anak at Banal na Espiritu at buhay at ilaw at pagkabuhay na magmuli at ang Iglesia, Eklesia at lahat ng iba pa. Ang mga tao ay hindi nakakaunawa kung ano ang tama, ngunit napagtanto nila kung ano ang hindi tama maliban kung nalaman nila kung ano ang tama. Ang mga pangalan na naririnig sa mundo ay dinlangin kung sila ay nasa iyon. Walang hanggang kaharian. Hindi nila gagamitin bilang mga pangalan sa mundo. Ni sila ay tinakda sa mga makamundong bagay. Nagtapos sila sa iyon. Ang isang solong pangalan ay hindi binibigkas sa mundo. Ang pangalan na ibinigay ng Ama sa Anak, ito ang pangalan na higit sa lahat ng mga bagay. Ang pangalan ng Ama, sapagkat ang anak ay hindi magiging ama malibang kung isuot niya ang pangalan ng Ama. Alam na mga may pangalan na ito, ngunit hindi nila ito sinasalita. Ngunit ang mga wala nito ay hindi alam ito. Ngunit ang katotohanan ay nagdala ng mga pangalan sa mundo para sa atin. Dahil hindi posible na malaman ito, katotohanan ng walang mga paggalang ito. Katotohanan ng walang mga pangalan ito. Ang katotohanan ay isang solong bagay, maraming bagay at para sa atin ay magturo. Tungkol sa isang bagay na ito sa pag-ibig sa pamagitan ng maraming bagay. Nais ng mga pinuno ng arkon na linlangin ang tao dahil nakita nila na siya ay may kaugnayan sa mga tunay na mabuti. Kinuha nila ang pangalan ng mabuti at ibinigay ito sa mga hindi mabuti, upang sa pamamagitan ng mga pangalan ay mailigaw nila siya at itatali sila sa mga hindi maganda. At pagkatapos kung ano ang isang pabor na ginagawa nila para sa kanila, ginagawa nilang alisin ang mga ito sa mga hindi maganda at ilagay ito sa mga mabubuti, ang mga bagay na alam nila, dahil nais nilang kunin ang malayang tao at gawin siyang isang alipin sa kanila magpakailanman. Ito ang mga makapangyarihan na tao. Hindi nagnanais na siya ay mailigtas upang sila ay
sapagkat kung ang tao ay nais maligtas, walang anumang mga sakripisyo at ang mga hayop ay hindi inaalok sa mga kapangyarihan. Sa katunayan, ang mga hayop ang kanilang sinasakripisyo. Talagang inaalok sila ng buhay, ngunit kapag inalok sila, namatay sila. Kung tungkol sa tao, inalok nila siya sa Diyos na patay at siya ay nabuhay. Bago dumating si Kristo, walang tinapay sa mundo tulad ng paraiso. Ang lugar na iyon ay si Adan. Ay maraming mga puno upang mapangalagaan ang mga hayop, ngunit walang trigo na mapangalagaan ang tao. Ang tao ay nagpapakain tulad ng mga hayop, ngunit nang dumating si Kristo, ang perpektong tao, nagdala siya ng tinapay mula sa langit upang ang tao ay mapakain ng pagkain ng tao. Inisip ng mga pinuno na ito ay sa pamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan at kalooban na ginagawa nila kung ano ang kanilang ginagawa. Ngunit ang banal na espiritu sa lihim na sinasagawa ang lahat sa pamagitan ng nais nila. Ang katotohanan na umiiral mula pa noong simula ay nahasik sa lahat ng dako at marami ang nakakita nito ay naghasik, ngunit kakaunti ang mga nakakita na umaani na. So mga kapatid, no, tayo po ay muling hihinto sa yugtong ito. Nawa, kung sino man makaring to, maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo. Pagpalain nawa ang bawat isa sa pamagitan lamang ng Ponso Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Na sa inyo lamang po amang Diyos ang kapurang kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa.